Panoorin pa natin ang video na ito. Isang pastor na umakyat pa langit at iniwan ang kanyang kongregasyon. Wow! Trending nga. Iwan ko lang kung may maniniwala na ibang tao na hindi kaanib ng kanilang simbahan. May kasabihan nga po, walang naloloko kung walang magpapaloko. Ka-curious, ang salitang ascending ay hindi naman makikita sa naturang video. Kung titingnan pa natin sa vocabulary, the word ascension describes the act of rising up through the air o paglipad sa sariling kakayanan, kagaya po ng eroplano. Ngunit sa palabas na ito ni Pastor, hindi mo matatawag na ascending ka kung may humahatak sa iyo pataas. Na sa puntong ito ay makikita po natin na may telang puti na nakapulupot sa kanya upang ang kung sino man doon na nasa taas ng kesame ay hinahatak po siya. Marahil ang palabas na po ito ay ginagaya nila noong ang ating Panginoong Hesus mismo pagkatapos niyang maghabilin sa kanyang mga alagad ay umakyat siya sa langit. Ang nangyari po sa ating Panginoong Hesus ang tunay na ascension. Hindi po ang nakikita natin sa palabas ni Pastor. Naku po, kawawa po ang mga miyembro nito. Ang tanong lang po dito ay paano natin dapat tingnan ito bilang mga Kristiyano? Bago po tayo mag-react, balikan natin po ang tunay na kwento ng ascension ni Jesus ayon po sa Biblia. Sa aklat po ng mga gawa, verse 1:9-11, mababasa po natin, na pagkatapos mismong sabihin ni Jesus ang mga salitang iyon, nakita siya ng mga alagad na itinaas sa langit at nawala sa ulap. Habang sila ay nakatitig sa langit, pinapanood nila si Jesus na umakyat at may dalawang lalaking nakasuot ng puting damit ay biglang lumitaw sa tabi nila. Ang Ascension of Jesus ay isang makabuluhan na pangyayari po na nagpapakita ng kanyang pagbabalik sa Ama at ang pangako ng kanyang muling pagdating. Ito po ay nangyari nang walang anumang tulong o mga kagamitan kundi sa kanyang kapangyarihan mismo na taliwas po sa nangyari kay Pastor. Diba? Dapat nating tandaan na ang tunay na ascension, kagaya po ng Ascension of Jesus, ay hindi kailanman ginagamitan ng anumang tulong o kapangyarihan ng iba. Ang paggamit ng mga lubid o panggayahin po ito ay maaari pong magdulot ng maling pagkaunawa sa kung ano po talaga ang tunay na naganap ayon sa Biblia. Ang ganito mga presentasyon ay maaaring magdulot po ng kalituhan sa mga manonood, lalo na po sa mga bagong Kristiyano o mga hindi paganap na naunawaan ng mga turo ng Biblia. Tandaan natin ito. Sa Matthew 24 verse 24, mababasa po natin ang sabi ng ating Panginoon, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang. You see? Ito po ay isang paalala na mag-ingat po tayo sa mga nagpapanggap at nagpapakita ng mga tanda na hindi naman ayon sa kaloob ng Diyos. Marami na nga sa panahon ngayon ay nagpapakilala kagaya ng na siya ang appointed Son of God, siya ang Diyos mismo, siya ang luklukan ng Trinidad, siya mismo ang Holy Spirit, siya daw po ay isang anghel at marami pang iba. Marami na nga po ang nagpapanggap na kagaya nito. At hindi nga po nagkamali ang ating Panginoong Jesucristo sa pagsasabi na dapat po tayong magbantay dahil maraming lilitaw ng mga bulaang propeta. Mahalagang mapanuri po tayo at laging balikan ang Biblia bilang batayan ng ating pananampalataya at pagsunod sa turo ng simbahan. Ang tunay po na pagsunod kay Kristo ay hindi lamang sa mga dramatikong palabas, kundi sa pagsunod sa kanyang mga utos at pamumuhay na naaayon sa kanyang mga aral. Ano pong inyong opinion tungkol dito? Comment nyo po sa ibaba at pag-usapan po natin ito. So ayan po mga ka-curious, sana po nakatulong ang video na ito. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid. Follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello po mga kapatid. Ito po si Kaburnok ng Factbusters PH. Suportahan po natin si Brother Den sa kanyang Mr. Curious Catholic. Naku, napakadami pong mga matututunan sa kanyang programa. Kaya panoorin niyo po siya sa kanyang programa. And God bless po sa inyong lahat mga kapatid. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic.
Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nito Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Rodillo et Iglesia.